Ewan ko kung meron kayong karanasan nito, ano? Pero pag narinig ko kasi ito, ganitong kanta eh. Count your blessings, name them one by one. Da 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 da. Pag narinig ko to noong kabataan ko, yun bang panahong yaon na talagang disturb ako? Kasi sa pamilya natin, may mga problema naman talaga tayo. Lalo pa pag tayo, ang problema natin, relasyon sa ating ama. Matindi talaga yon. Kaya pagka narinig ko yung kanta na yon, humahagulgul talaga ako niyan. Baka sa inyo, meron din, ano? Count your blessings, name them one by one. Pero bago yan, merong naunan yan na sinabi, pag dumating daw sa iyong buhay, ay mga bagyo, yung nandun ka sa gitna ng dagat, hinampas-hampas ka ng mga alon, i-count mo rin yung blessings ng Diyos. At saka kung ano pa dyan, i-count mo pa rin. At makita mo na marami palang mas magandang nagawa sa iyo ang Diyos. Para bang sinasabi, sa interpretasyon ko na lang, pagka wala mo namang ungrateful mo naman, di ka mapagpasalamat eh. Wala kang utang na loob. Ba't ka malulungkot? Bakit ka bagsak na bagsak? Eh kung tingnan mo, maraming ang nagawa ang Diyos sa iyo eh. Sa ano yan? Aking interpretasyon yun. Hayaan nyo lang, no? So, pero pagka pagka i-interpret mo naman na ang galing ng Panginoon sa lahat ng mga bagay, sa aking kahirapan, sa aking pagdurusa, nandoon ang Diyos nagbigay sa akin sa lahat ng aking mga pangangailangan. Salamat, Panginoon. Tapos tutulo na yung luha mo, iiyak ka na, hahagulgul ka sa pasasalamat. Hindi mo alam, parang nagilty ka eh. Pero sa totoo, hindi dapat ang katuruan natin. Maling-mali talaga. Si Pablo kasi ang may una nito eh, sa panahon ni Kristo, parang wala akong narinig na ganyan. Si Pablo, talaga to si Pablo, ang daming kasalanan eh, kaya pati yung pagkawatak-watak nating mga Kristiyano, siya din yun eh. At saka yung kanyang talagang, anong tawag nito? Kinakapitalize niya yung parusang, yung susumpain daw tayo pag hindi tayo naniwala sa kanang gospel, na tayo raw mapupunta talaga ng impyerno. Grabe naman talaga to eh. Sige lang, no? So balik tayo. Mali. Mali yung katuruang yun. Mali yung kaisipan na parang paglalarawan yung ating damdamin. Na kahit sa iyong mga kahirapan, kahit sa iyong mga pagdurusa, dapat magpasalamat ka pa rin. Ano magpapasalamat? Di dapat, puro na lang maganda, puro kasaganaan, wala nang kahirapan, walang pagdurusa. Bakit kailangan pang dumaan ron? Wala sa logic eh. Mali. Kaya lang tayo naniwala niyan. Mula noon hanggang ngayon, marami pa rin sa atin ang naniniwala niyan. Ako, ganito. Nung nilikha ng Diyos ang lahat ng bagay ay meron ng contrast. Contrast ha? Merong North Pole, merong South Pole. Merong liwanag, araw, no? At saka merong dilim, gabi. Meron ding maganda, meron ding hindi maganda. Meron ding kasaganaan, merong salat. Merong masakit, merong hindi masakit, mahapdi, hindi mahapdi. Bakit? Bakit mga contrast? Tingnan mo paligid ninyo. Puro contrast yan. Lalo pa yung kasaganaan, lalo pa ang kasaganaan at saka yung kasalatan. Makikita mo yung mayaman at mahihirap. Diban pa dyan, meron pa ngang mayamang mayaman at mahirap na mahirap. Contrast na contrast yan. Ano ba yan? Kasi ang creation ng Diyos, ganyan lang talaga. Na ang lahat ng bagay madadaanan mo. Ang iwasan mo lang yung magsisi ka kasi hindi mo nagawa yung dapat mong gawin
at natapos na tuloy, nakaalis o nakalipas na mismo ang opportunity. Ano ba yung mga opportunity na yon? Ang opportunity na sana nung ikaw ay lumabas sa mundong ito, hindi ka naman siguro mayaman, hindi ka rin dapat mahirap, hindi ka naman siguro talaga nagdurusa, pero nandun ka naman sa lugar na kung saan ibang klaseng pagdurusa naman. Isang pagdurusa halimbawa, marami kang pera. Ano bang klaseng pagdurusa meron ka niyan? Sige nga, tingnan natin kung yung mga walang pera, meron bang maisip ano bang pagdurusa ng mga raming pera. I-research nyo na lang kasi baka mahaba yung discussion natin. Ganyan eh. Ang ating kinabukasan or ang ating pag-exist sa mundong ito ay maraming opportunities. At ang pinakamalaking opportunity dyan ay iyong makatulong ka sa creation ng Diyos. Makatulong ka sa creation ng Diyos. Hindi yung kinukonsume mo ang lahat ng bagay sa mundong ito in order for you to survive. Yun lang. Parang consumer ka lang. Para bang nagiging pabigat ka sa iba. Example na lang. Nung ikay lumaki na, nakakita ka ng isang babae, kung ikay lalaki, no? O kaya ikay babae, nakakita ka ng isang lalaki na gustong-gusto mo nang ikasama sa buhay. Wala na. Di mo na iisipin kung ano yung mangyari in the future eh. Ang iisipin mo lang, gusto mo na siyang makasama. Bakit? Napaka-selfish mo eh. Napaka-selfish mo. Ang opportunity mo sana roon na kung wala yung selfishness na yon, yung iyong buhay, maibahagi mo pa sa iba. Kagaya ko, selfish din ako noon eh. Nung makita ko yung isang dilag doon sa amin, sa Visayas, sabi ko, ito na talaga. Sinabihan ako ng mga relative ko, wag yan. Tigas ng ulo eh. Kasi nasa isip ko, ito na talaga eh. Ayon. Nagdusa. At least nakabawi naman. Kaya yun ang gusto kong ibahagi ngayon. Kasi ayaw kung yung karanasan ko, maranasan nyo rin. No? Kahit na siguro na nasadlak na kayo, nandyan na kayo, pwede pa rin ayusin iyan. Kaya, ang opportunity na yan ay hindi mo nabigyan ng halaga. Nagkasawa ka tuloy. Selfish ka kasi. Gusto mo lang pasarapan yung sarili mo. O kaya, i-satisfy mong sarili mo na gusto mo lang makasama yung tao na yon. Akala mo, habang buhay na, kasama mo talaga at hindi magbago. Ayaw, naku. Karamihan pala talaga, nagbabago eh. Wala kang assurance doon. So ngayon, ano nangyari? Na-miss mo yung opportunity na yon. Na sana maibahagi mo ang buhay mo sa iba. Okay. Wala, nasadlak ka na ron. Andiyan ka na eh. Nung nagkaanak na kayo, alam mo na hindi ka nagtapos ng pag-aaral kasi pinalampas mo yung opportunity na yon. Hindi mo rin napaghandaan ang iyong pag-asawa. Pinalampas mo rin yon. Nagkaanak na ngayon. Nagkaanak na. Naku, na-miss na naman niya yung opportunity. Bakit? Dinamihan niya yung anak niya. Anak ng anak. Anak ng anak. Ang opportunity sana noon, na yun na naman sana, tingnan niya yung anak niya na hindi maghirap. Wala nang pinag-aralan, walang magandang hanap buhay, hindi nakapaghanda. Nanganak, anak pa ng anak. Ang opportunity sana nandun pa na pwede kang magsikap at kaya mong gawin ito kung isa lang ang iyong anak. Nag-anak ka na nag-anak, tumami yung anak. Pag tinanong pa naman ang sabihin, ito ang kalooban kasi ng Diyos. Ang kalooban ng Diyos, ikaw kumakalikot eh. Pagkatapos ang Diyos ang sabihin, kalooban ng Diyos. Ito kasi ang bigay ng Diyos. Anong bigay ng Diyos? So yun, wala na. Paano pa ngayon yan? Yan pagsisihan mo talaga in the end. Kasi pagtanda mo, yung mga anak mo, hirap din. Iyon ng
mga nag-asawa na naghanda talaga sa kanilang buhay. Sagana sila. Yung sinasabi ko, ano ba ang karanasan ng isang mayamang-mayaman? O kaya yung mayaman man lang, tsaka yung walang-wala. Yun. Karanasan nila sagana. Pero kagaya sa atin, mga ordinaryo lamang, mga average, ang karanasan pareho lang na paglaki ng ating mga anak, iiwanan tayo. At karamihan sa kanila, ayaw tayong alagaan. At tama naman dapat hindi tayo dapat alagaan. Nung mga bata pa nga sila, hirap na hirap sila Kasi nga hindi muna paghandaan. Tapos nung lumaki na sila, magkanda hirap naman silang dagdag kasi pabigat ka naman sa iyong mga anak. Gamot, pagkain, kailangang alagaan ka. Paano yan? Puro na lang pagdurusa. Ito ay totoong pagdurusa na hindi na ito gawa ng ating Creator. Ang gawa ng ating Creator nung nilikha niya, mayroong contrast. Pero sa contrast na ito, pwede ka pa rin mamili kung saan ka. Ngayon, kung sa iyong pagpili, talagang napunta ka dun sa negative, okay pa rin yun. Pero kung sa iyong pagpili kasi, hindi ka tumingin, di pong pinag-aralan dahil selfish ka. Ang iyong sarili lang ang iniisip mo na isatisfy mo. Ayun, magsisi ka talaga. At sabihin mo, Panginoon, tulungan mo po ako, kami. Walang pangbayad sa ospital. Ngayon na. Hipuin mo, Panginoon, ng mga puso. Nagdidemand ka pa, inuutusan mo patuloy ang Diyos ngayon. Hipuin mo po, Panginoon, ng mga puso ng mga taong merong magagandang loob. Uutusan mo na ngayon ng Diyos. Bakit? Sa dami kasing mga opportunity noon pinalagpas mo. Pagkatapos ngayon na, pati Diyos ipipressure mo. Tensyonado tuloy itong ating Diyos. Hindi man natin alam na ang Diyos daming problema sa mundo. Gyera, gutom, sakit, lindol, mga ano pa dyan. Katapos andito ka na naman, nagdagdag ka pa. Pabihira. Makatulong ka sana sa buong creation Makatulong ka sana. Yan ang aking natutunan ngayon na hindi na ako under sa Christianity. Pero follower of Christ pa rin ako. Hindi lang ako sumusunod sa katuruan ni Pablo kay Jesus Christ. At napakaganda ang pagkaturuan ng ating Panginoon Kristo. Dahil, tungkol sa ating sarili. Ang kay Pablo, kunwari, tungkol sa ating sarili. Pero pala, pagpapalaki ng mga simbahan. Iingat tayo mga kapatid. Kasi, tuso, pilyo, papaglaro itong ating mga church leaders, founders, preachers, at minamanipulate nila ang ating mga damdamin. Kaya pagka ganito, sa simbahan, ganyan, count your blessings, name we one by one. Tapos magsasalita yung pastor. Ganito mga kapatid, sa ating mga kahirapan, ang Diyos ay nasa atin. Sa ating mga pagdurusa, ang Diyos ay hindi tayo iiwanan. Ang mahal na mahal tayo ng Diyos. Naku, wala na yan. Oh Lord, salamat. Thank you Lord, praise you Lord. Iiyak ka ngayon. Sira na. Nahila na yung emotion. Tapos noon, dadaan ngayon yung nanghihingi ng tithes and offerings. Wala Ganadong-ganado ka na. Ang Diyos ang bahala sa akin. Siya na lang lahat. Bahala. Dukot ka ngayon. Yun na lang ang talagang pera mo. Sinong yumaman? Simbahan. Tingnan mo mga taong yan. Paligsahan sila Kung sino yung pinakamaraming members, malalaking mga simbahan, at yung mga radio and TV stations. Yung iba nga, may mga aeroplano pa,
magagarang mga sasakyan. Yan na yun eh. Pag hindi kayo nag-isip ng ganito, talagang mauubos yung pera ninyo. Hindi naman siguro maubos, kaya lang walang patutunguhan. Karanasan ko nung ako ay nagkandahirap, nasaan yung mga taga-simbahan? Pupuntahan ka lang sabihin, pagdasal natin, pagdasal natin, Brad, na mayroong hipuoy ng Panginoon na ganito. Nasaan? Wala naman eh. Wala. Kaya, yung isa kong anak, masyadong sa simbahan. Ako kasi para bang ang simbahan na lang ang buhay niya. Nag-aral siya, nagtapos, pero parang hindi talaga nagamit yung pag-aaral niya. Nakakalungkot. Kasi marami sa atin ang talagang nalubog sa yung mga promises na wala naman talagang katotohanan. Yung mga natakot dahil sinabihan sila ng ganito. Manipulation nga. Dito na lang muna, mga kapatid, Magandang araw at mapagpalang araw sa ating lahat.